to other about these things. So sige raman silang gasalig sa mga older or kauban nila sa balay, wala man sila naanad aning mga kuan. So munang na sila they have difficulties in following instructions because they can't understand what you mean. And then eating, so they don't know how to use the fork and spoon or a knife. So of course they need guidance of the elders. Sleeping, nang maglisod sila og katulog or find ways for them to be comfortable in sleeping. So kinahanglan pa japon silang pikpikon or kuanon sa parents. And then dressing and undressing, maglisod sila og suot og dress or dili sila katangtang sa ilang dress because naanad man sila nga lain mo tangtang, lain mo suot sa dress nila. Like for example, this all kind of difficulties is in our younger brother who is now 7 years old. He can't follow or he has difficulties in following instructions. Unsa imong isugo or ipabuhat niya, maglisod siya og buhat. Pagkaon di siya kakaon og dili hungiton sa mama kay tungod tinapulan or dili ra jud siya kabalogoro. Ang pagkatulog dili po na siya katulog og walay tapad og walay mo pikpik niya. Sa dressing and undressing, maglisod pud siya og sanina, dili pa gani siya kabalo muhukas. Pag short kabalo-balo na karon kay we practice him to do that. Kay of course 7 years old but acting not 7 years old. So there are some activities that can improve self-care skills of the child. So these things are nang interesting. Karon pa ko nakakuan ani nga pwede siya namong ma-apply sa akong manghud nga naa pud siya self-care difficulties because younger man siya. May kanang gisundan niya 12 years old before siya, so baby siya na mo, baby pud na mo siya. That's why all the characteristic of the child has difficulties in self-care is naa niya. Karon pa pud ko ka-realize nga ing ani day siya, so pwede siya ma-apply didto niya. First is small parts of activities. Practice doing a small part of task each day as it is easier to learn new skills in a smaller section. So imuha silang hinay-hinayon og practice og pagama og ginagmay nga task nga pwede nilang makatunan. Like for example, kanang pag-toothbrush, imo silang hinay-hinayon og ing-anion siya pag-toothbrush, unsaon pagbutang og toothpaste sa toothbrush, inganaon ninyo siya ginagmay until makabalo na sila og unsaon pag-toothbrush. And then second, observation. Have your child observe other family members performing everyday self-care skills. So, inyo silang pa-observe bun sa kauban nimos balay or ninyong mga gulang kung unsaon pagbuhat ana nga buluhaton. And then third, role play. Self-care tasks such as earring, dressing, or brushing teeth with teddy bears, doing it on others can help learning it before them doing it on yourself. So inyo i-role play ninyo nga. Like for example, karon dili naman kaayo kuan ang role play sa teddy bear nga na ang usor kay YouTube, palantawon sila niyo YouTube unsaon. So inyo silang palantawon sa YouTube unsaon pag toothbrush o unsaon pagbuhat ana nga buluhaton para ma-practice sila hinay-hinay. Timers to indicate how long they must tolerate an activity they may not enjoy it, such as teeth cleaning. So inyo pud silang timean
kung unsa ka taas nga oras nga kana nila nga buhaton nga na-enjoy paghihapon sila until such thing nga maanad na sila magka-improve ra ang bata. So kung dili jud ingana ang uban kang kwartahan ka mo kuan jud kag therapist about anak kung kita nga wala maglisod kita paload para kuan, so hinahinayon na jud siya og practice like sa akong manghod ingana siya he has everything na just siya difficulties in everything, dili siya makasinabot usahay dayong tanan na ani niya. If the child has difficulties in self-care, it will become a limiting factor for other life experiences. It make it difficult to have sleepovers at friends or families' houses, to go out school or preschool experiences. Children may also experience bullying or miss out of other social experiences. Because, like for example, mabully jud siya kay dili man siya mura siya og lahi sa uban nga bata, like sa akong manghod kanang magdula lahi gud siya, dili siya kanang na siya something nga munang mabully siya din daghan siya ma-miss out kay dili man siya pwede nimo dalhon sa lain nga pakatulugon didto nga wala ang mama kay kinahanglan man siya din like go out anang mga outing di pud siya nimo pwede dalon because kinahanglan pa man siya parents, kinahanglan pa man siya guidance sa parents, di man siya pwede buyan kay wa man siya kabalog mag-unsa siya. Like for example, mulaag na siya then mapupuo na siya, he will go home to poo. Kay di man siya kabalo mo tangtang siya iyang shorts kung dili nimo siya tangtangan og shorts. Muna siya problema sa naay self-care nga difficulties of a child because dagan siyang ma-miss out then he might experience bullying. Kay mura pagsunod-sunuran ra siya and everything, dili siya kanang uban para sa uban child nga naay huna-huna kanang kay 7 years old na siya, dapat na siya huna-huna nga makakaya na niya mag-inusara, but sad to say wala siya ana because reliance raman siya namo nya naadad man pud siya nga kami mo buhat sa tanan niyang buluhaton munay nahitabo niya munang I'm thankful to this topic nga napunta na ako kay I have learned a lot about this. So this time I know nga major problema sa ako ang manghod, but anyways dagan naman po ningon nga na-jud siya something, but ano ba nga na nga lisod siya kanang mo siya na ay unworld usahay inana ba then kuan anad pud guro siya kay tungod namo nga kuan kaanon siya namo inana baby up until now treat gihapon siya namo baby, which is wrong sa child nga imo siyang inganaon. Once they grow older and older, imo na siyang practice, you need to imo na siyang practiceon about ana kay in the end siya raman gyapon mag-suffer og ikaw. Munang once a child nang nana siya pang saktong huna-huna, i-train na nimo siya i-train to be dependent in everything. So that's it. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God as my witness. Start what I finished. Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open.